Samantala, hindi na pahihintulutan ng Indonesia APEC Committee na mag-cover ang ilang journalist mula sa Hong Kong matapos sigawan si Pangulong Noynoy Aquino. Para sa detalye muli, nagbabalik si Elena Luna mula sa Bali, Indonesia, live. Kaya nang nabanggit ko kanina ay sinabi nga ni Secretary Carandang, nagbigay na siya ng pahayag tungkol sa insidente kung saan nga ay nagkaroon ng sigawan kahapon sa APEC CEO Summit. Kanina ay nilinaw din ni Secretary Carandang na yung pagkakakuha ng accreditation sa mga journalist na ito, wala na tayong kapangyarihan para ipabawi ito. Narito ang aking report. Kinilala ni Communications Secretary Ricky Carandang ang naging maagap na pag-aaksyon ng Indonesian security sa nangyaring insidente kay Pangulong Aquino. Ito ay matapos ipilit ng ilang mga mamamahayag mula Hong Kong ang pagtatanong sa Pangulo sa pagdating niya sa APEC CEO Summit. The President remained calm throughout. As he was walking into the plenary session with the CEOs, he was accosted very rudely and very aggressively by a number of people claiming to be journalists from Hong Kong. Indonesian security deemed it to be excessive and they took action to prevent them from getting too close to the President. The President was very calm. In fact, he entered the plenary. We were not aware of what exactly happened until afterwards when he was telling us what happened. But as you know, he was delivering his remarks and he got a pretty good reception from the international business community. So it's not an issue that we want to make too much of a big deal. Pinipilit umano ng mga Hong Kong journalists na itanong sa Pangulo ang tungkol sa nangyaring hostage crisis sa Maynila noong 2010. Para magawa ito, sinigawan nila si Pangulong Aquino kaya pinalabas sila ng organizer. Sinabi ni Secretary Carandang na bilang isang dating mamamahayag, nilampasan ng grupong ito ang hangganan ng dapat lamang nilang gawin. As a former journalist, I know what it's like to aggressively question a subject. The behavior of those reporters crossed the line from mere questioning to heckling and was even construed by Indonesian security personnel assigned to the President as a potential physical threat to him. So they took what they believed was appropriate action. Dahil sa insidente, kinumpiska ng organizers ang ID ng mga mamamahayag. Hindi na makakapag-cover ang mga journalist na ito sa APEC Summit. Ayon kay Carandang, wala sa kapangyarihan ng Pilipinas na ipabalik ang ID nila. No, we are not the organizing committee here. We don't call the shots. We are guests. Para sa telebisyon ng Elena Luna, Bali, Indonesia. Bukas na raw ang last day ni Pangulong Aquino dito sa Indonesia. Pero bago ito ay magaganap muna ang closing ceremony. Sa closing ceremony na ito ay magkakaroon ng turnover ng pagiging host ng APEC Summit. Next year ay sa China ito gaganapin at sa taong 2050 naman ay sa atin dyan sa Pilipinas. Nag-uulat ng live mula dito sa Bali, Indonesia sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Elena Luna.